Hi guys, hello. Welcome back sa Video Card Repair. So ito guys, may repair ulit tayo. Record ulit natin. So today is June 20, 25, 3:08 PM. Okay. So this is a pallet repair. And ito siya guys. Pallet yung ating repair. Tatlong piraso to guys. Ito pa yung isa. Yan. Saka ito. Okay. So gigabyte. 1450 series. 2GB lang din ito isa. Itong isa, 2GB lahat siya guys. Puro 2GB. Okay? Puro mga liquid damage guys ito. Siguro from computer shop. So, ito yung repair natin na isa. May mga tama ito. So, testerin natin siya. Kung may mga shorted. Ayan. So, goods naman. 1.8. So, goods ang rating. Okay. Goods po yung rating nya. Yung mga high side MOSFET lang guys yung tinetester ko. Ayan. So goods naman yung rating. So PEX reset. Bali liquid damage guys. Tinamaan ito. Itong IC na to. PEX reset IC. Ayan. Ayan. So may rating naman yung PEX reset IC natin. So siguro sa loob wala sigurong rating. Puntang GPU chip. Tapos may tama yung PWM na to. Tapos ito. So ito yung video guys. Ito yung picture pala. Yung tama. Nakita ko yung picture. Share natin. Screen natin, screen. Sana. Parang hindi nakaka-capture ang screen. Update. Ito guys. May mga monitor. O yun. Ito siya guys, kung mapapansin nyo. So yun yung liquid damage nya sa data lines, yung PWM, at saka yung VRAM driver IC nya. So yan yung tama. Okay. So microscope natin guys para makita nyo. Ito siya. Yan. May problema ang ating wire. Okay. So ito yun guys, yung kanyang PEX reset sa baba. Ito. Nilinis ko na nga eh. Ito. Nakalimutan ko videohan. Simulan ko pa lang naman siya. So ito yung tama natin. So kaya siya possible. Kaya walang display. Kaya data lines kasi ito mga to. Yan. Ito importante ito guys. Liquid damage. Tapos yung VRAM nya sa taas. So okay naman. Connected pa naman ito. Possible ay background lang. Connected pa naman. Tapos itong mga data lines na ito nagkaroon ng nabasa. Itong isa medyo kinakain na to. Kasi kulay ano na siya, brown na. Pero parang nakadikit pa naman. So, ayan. Tapos yung PWM natin. Sana hindi shortage yung VRAM. Kasi VRAM yung tinamaan ito guys. Driver ng VRAM to. Driver ng VRAM naglumot-lumot na tapos nabasa. Ayan o. Pag ito ang nag-shorted kasi delikado yung VRAM natin. Ito yung guys yung coil ng VRAM. So papunta yan dyan. Pag tinamaan to at nangyari, patay na.
Sana buhay pa tayo. Buhay pa to. Tapos ito resistor. Parang din corroded. So wala nakasulat kung anong problem guys nito mga to. Possible no display kasi fixed reset. Yun, ito hindi na connected tong isa na to. Hindi na to connected. Ito. Isang paa niya hindi na nakahinang. Mga galaw na guys. Kasi ito hindi na ito nakahinang eh. So wala na connection tong isa na to. So, check natin yung birang. Testerin ko lang siya guys. So, sabihin na lang natin. Yung shorted. Okay, may reading naman tayo sa birang. Goods naman. 0.170. So, reading. Hindi naman siya ganun shorted. So, lagyan natin ito ng hinang. Kasi hindi na po connected. Dahil sa corrosions. Solder natin yung paa para magkaroon siya ng trigger. Okay, nakasolder na to. Ito yung hindi nakakahinang isa natin. Ito. Okay. Yan, mahihinang na natin guys. So, compressor. Kailangan natin ng ay, walang hangin. Sumingaw. Compressor natin. May panghangin. Natin sana mag-display. Tingnan natin kung na-dead yung VRAM nya dito. Baka nag-dead siya eh. Kasi yun ang tinamaan yung VRAM driver IC. Okay, let's power on. Okay, punit. May tissue.
Nagip yung tissue, mapunit. Power on. So minute naman siya guys, kaya lang no display. Power off muna natin. So plug in, plug lang natin. Try natin tong pakita. Ayan, kung magti-trigger siya dyan. Pag nag-black screen guys, tapos ano, may display na yan. May init naman na yung chip guys eh. Power on. May init eh. Pag nag-black screen guys, tapos bigla nag-display, may display na po siya. Okay, still no display. Pero mainit na yung chip. Okay, wala pa rin tayong display. So, ayusin natin yung mga connection ng aking ano. So, baka dito lang yan. So, yung data lines nito dito sa baba ay tinamaan. So, itong fixed reset. Ayan, pwedeng ito rin may problem. Okay. So, check natin later. Pero sa tingin ko dito, ano lang eh. Subukan lang natin guys. Kasi minsan ayaw din gumana ng mga ilang buhay pa siya bago mag-display pag galing sa dead. So, let's power on. Try again. Pangatlo. Okay, still nothing. Still no display. Power off. Pero mainit yung chip nya. Subukan natin testerin yung VRAM kung may output. Okay. Voltage tayo guys. Tingnan natin yung VRAM. Baka may output. Yan dito. Dapat may output ito eh. Baka kasi dead siya. So let's power on. Okay, meron tayong output na voltage 1.5 volts. Okay, sa VRAM, pero hindi siya nagtitrigger ng display. So umiinit naman yung chip natin. So power off natin siya. Check natin yung PEX reset. So baka yung aking display adapter lang. So tingnan natin yung PEX reset guys. So microscope muna tayo. Kasi dito may isa dito ng liquid damage before. Ayan. Makasira itong PEX reset. Ito yung sinabi ko kanina na may tama. Kasi itong isa mukhang hindi kapit. No, tama nga guys. So yung gitna ay walang connection. Tapos itong resistor na to ay medyo may corroded. So okay naman yung data lines dito. So ayusin natin to guys. Yung ating PEX reset ay subukan natin siyang i-resolder. I-remove natin tapos solder natin gamit ang ating dalawang panghinang. Possible yun lang kasi pass heating naman yung chip nya guys. So ibig sabihin yung data display nya ay wala, missing. Okay, nabubura natin yan. Okay, tapos ibalik natin siya ngayon.
Lagyan natin siya ng magandang hinang. Okay. So, kunting linis lang. Okay. So, back to ano tayo, main screen. So, tanggalin lang natin yung plug. Okay, I hope may display na. Okay, let's try to plug in again. Yeah, so, text reset. Possible issue, no display. So, let's power on. Yan. Sana mag-display. Tingnan natin to. Yun, still wala pa rin guys. So check natin ang cable. Cable ko. Ipat natin. Display port naman guys. Kasi baka madumi din yung port eh. Yan. So next, baka sira yung fix reset. Konting saksak bunot at baka madumi ang port kasi parang ano siya, madumi din eh. Okay, let's power on. I hope mag-display. Okay. Still nothing. Power up. Okay. So, move tayo sa testerin natin yung output guys. Kasi baka sira talaga siya. Yung center kasi niya is nagkaroon ng umido. Not connection, no connection. So power on natin. So we have reading voltage here. So we have a 1.8 volts and over here 1 volts also, but no display. So what happened? Oh no. Kaya wala tayong display. Wait lang guys, baka sa aking working station. Check ko lang kung may display talaga to. Power on. Okay, working station kung detected kaya o hindi. Gumagamit ako ng dalawang screen guys. Ibig sabihin, okay, power off natin. Remove ko yung aking remove natin yung ano, ito, power on. Tingnan na natin kung magdi-display yung onboard. Nag-display. So ang problem talaga ay problema po talaga dito sa ating video card kasi hindi siya nagdi-display. So alamin natin bakit kaya. Trigger ng display. So madumi din guys yung ano, yung ilalim ng chip kung mapansin nyo. Pero kaya na ng ultrasonic. Yung DRAM. Alin kaya ang walang connection? Output
WM. So yung dito naman ay hindi may liquid damage. So review lang natin guys, baka may natanggal. Ito medyo kasi pag may natanggal yan guys, hindi kasi yan mag-works basta. Parang may tinamaan yun dito sa may bias chip nya. So ano ang problema? Medyo ano guys, di ba siya tayong chip itong connection ko lang kasi posibleng walang display kung sira yung fix reset IC ba o hindi. So try again natin. Ano lang yan, dito lang yan. Try natin. Umiinit naman yung chip, pasihiting nga aking monitor ba may problema? Hindi naman siguro nagalaw yung monitor ko. Power on. Oh, not detected naman siya. So nag-display din sa kabila, power off. Detected. So lipat ko lang guys. And let's turn on again. Dapat mag-display na yan. So wala pa rin display. Pero ang init ng chip guys, sobra. Nakay ko na ibang cable sa TBI, baka madumi lang. Try natin. Tayo. TBI naman. Power on. Oh, still nothing. Wala pa rin, walang display. Try again. Power on. Oh, sad, wala. Power off. Kaya lang, napansin ko dito guys, yung GPU chip niya sobrang init. Hindi siya 1050 Ti kasi hindi dapat ganoon kainit. So aralin lang natin guys. So medyo matagal-tagal lang, kaya just wait. Wait. Parang kailangan natin itong palitan. Subukan natin kung naman tayong donor. Parang problema yung fix reset Yun ang akin nasa isip guys. Wala na itong fix. Hanap pa tayo na may fix reset. So nakuha na rin to.
Wait lang. So, ayun yung mga palit natin. Nasa na? Palit. So, where are you, palit? Kailangan ko na isang resistor. Wala natin to. Kasi parang may problema yung resistor dito eh. Yung pinot ko natin kanina. Wala natin itong resistor. Tapos isang fixed reset IC. Tingnan natin guys kung dito ang problema talaga. Kasi parang hinala ko kasi dito yung problema sa fixed reset. Tingin ko lang ha. So mas maganda na yung nagpapasigurado. Tapos ito sigurado ko kasi ito kulap na to eh. Buka natin palitan. Susubok. Or else ang sira ay sira to. Kasi kaya ginawa ko lang guys, walang hindi siya nagpo-full switch sa ano eh, sa kanyang memory. Dapat kasi mawawala siya sa 1.6 volts yung VRAM. Dapat papaba siya ng 1.3 volts on VRAM.
So hindi siya nagsuswitch. Ayan. Ibig sabihin hindi nagmi-meet yung kanyang GPU chip at VRAM. Hindi siya nagmi-meet pagka ganun. Kasi hindi siya bumababa eh. Okay. Let's try again. Tapos napapansin ko mas heated yung kanyang GPU chip. Sa ganito kasing version, hindi kasi ganun kainit ang ano nito, ang chip, lalo na't wala pang program. So kung napapansin ko ngayon, kakaiba siya. Sobrang init niya guys, yung chip. So tingnan natin. Meron tayong 1 volt. So not detected na naman as of today sa yung VRAM. 1.5 pa rin. So ito yung problema natin guys, hindi siya yan, still 1.5. so baka naman ito yung nabasa, kasi kung nabasa ito guys, so kailangan natin ng washing. So medyo nagkakaroon parang ano lang guys, so kailangan ng washing kung nabasa yung VRAM nito at ilalim ng chip. Yan, kasi medyo sa ganito guys na senaryo, hindi kanya dapat may voltage yung ating RAM or kompleto ng voltage, ay okay siya. Pwedeng sira din yung chip. Kasi tinamaan guys is yung DRAM, kung magkakaroon ng ano, parang mayroon niyang change value or damage sa ilalim ng mga chip na to. Possible kasi ganun siya minsan. Kukonek naman siya guys, kaya lang ay no display. Masyado nga siyang mainit eh. Yung chip, pag nagko-connect yung VRAM at ano, masyado siyang mainit. Gawin mo lang dyan. So, tanong, anong kayang problema niya? Okay, check natin yung voltage naman. 1 volts, 1.8 is present. So, yung ating core is present 0.7. Yung ating memory, so yun, nag-correct siya guys, 1.3. ito yung sinasabi ko guys, 1.3 volt pag nagko-connect yung VRAM at GPU chip. Kaya lang wala siya tayong display. Subukan ko siya guys, ilipat sa ano ha, baka may problema yung ating mga cord or ating mga ano. So subukan natin siya ilipat sa direct na wait lang guys, testing ko lang dun sa ano, testing lang natin dun sa mismong rekta sa buto sa ating test bench. Wait lang.
Ayan guys, so sa display port may display siya. Videohan ko isa guys, so gamit ang cellphone para makita nyo. Okay, wait lang, rekta ito guys eh. Wait lang. Ayan guys, so ayan upon checking, ito guys, para palang sira yung kanyang HDMI. Umuuga siya guys, ayan o, sira to. So parang may damage siya or madumi. Ayan, so ito yung video natin pala guys, pakita natin. Ayan, so binidyohan natin siya guys. Ayan. Nagdi-display siya dito. Display port. Ayan. Ayan. So as you can see, nag-display siya. Oh. Ayan. So nagkaroon siya ng display sa display port. So may problema lang siguro guys itong display port ko dito. So tingin ko lang kasi may problema na itong mga to eh. Wait lang, mayroon pa tayong display port na isa eh. Yung puti. Wait lang guys. Yeah, so another display port connector. So baka nagluloko tong isa na to. Baka ito yung nagluloko. So try again natin. Kaya lang sa ganito kasi sa mga unit na palit, yung ganito guys na connector, yung ganitong klase, yung may adapter, hindi siya basta-basta gumagana. So na try ko na rin yan, yung hindi siya basta-basta nagwo-work kasi yung fuse niyan, so nasa ano siya 1.5 ohms ito, hindi siya 1 ohms pababa. Okay, try natin guys kung magdi-display. So ito yung working kasi itong ano na to doon. So yung HDMI guys hindi gumagana, ibig sabihin ay okay, ayaw niya. Ayan niya guys, so sabi ayan as yun ang problema natin kasi hindi talaga gumagana guys itong ganito na display port sa mga gantong palit. Sa palit lang naman guys. Kasi ito, sinubukan na namin to. Pag pinalitan namin kasi ito ng ano, halimbawa ginamper natin. So nagkakaroon siya ng display. Ito kasi mababa lang guys ang ano to. Medyo mataas yung ohms. Yan, kumpara dun sa ibang fuse. Yan. So yun kasi yung napansin namin. So ang ginagawa namin dito minsan, gina-jumper namin para gumana. So gagana siya. So halimbawa, subukan natin guys. Ayan. So subukan natin. Pakita ko sa kayo ng isang ano. So pwede naman guys yun, gina-jumper. Ayan, pwede naman yun. Kasi may jumper yan eh. Ayan. So jumper natin. Kuha na lang ako ng tweezer. Ayan. I-jumper ko lang yan guys. Ayan. I-jumper natin. Tapos i-on natin siya. Tapos pansinin nyo guys yung ating sa display kapag nag-lock screen yan. Ibig sabihin may display na yan. Oh, di ba? Napansin nyo? Nag-black screen yung display natin isa. Tapos, ayan. May display siya. Asus. Okay. So, yan yung sinasabi ko. Itong fuse na to masyadong mataas. Sadya yan sa palit na 1050 series. Yan. Sa palit lang naman guys.
sa palit brand. Kahit yung mga 1060 ganun din siya. So ngayon may napansin tayo, may problema tayo dito sa HDMI, kumakalog siya. Yan. So habasin nyo nag-display guys pag sinwitch natin sa sinort natin yung ano. So pwede naman yun. Okay. So ito lang, tingnan natin kung naggalaw ito. Ito kasi masyadong madumi. Kaya hindi siya nagdi-display. Yan. Pero subukan natin siyang linisin. Minsan kasi linis lang. Para kasing gumagalaw eh pag sinusundutan. Subukan natin linisin guys. So gumagana yung card guys eh. Gumagana. Pass heating. So subukan natin linisin. Medyo may bangas din guys ito. Yung dulo. Parang nasalpakan yata ito ng ano eh, ng sirangan. Tingnan natin kung mag-work siya. So linis-linis. Baka kasi sira din yung aking pan-testing. So wala tayong ibang masyadong pan-testing. Yeah, testingin natin. Sprayan lang natin ang kasi baka mag short circuit gawa ng madumi pa tong card. So wala, nag-iisa na tong ano natin eh, HDMI na to. Ay sorry, wala, nag-iisa na to, HDMI na to. Di pa ako nakakakuha ng stock sa taas. So try again natin after nilinis. So plug in, saksak natin para luminis-linis lang. Yan. Ayan, medyo na ano siya guys, maluwag nga siya. Yeah. So hindi na ito nakahinang, ihinang ko pala siya. Yan. So subukan natin, baka gumana. So power on. Sana gumana. No, it's not working talaga guys. Kasi nirekta ko na dun eh. Hindi talaga gumagana yung Steam. Sad naman. Okay. Pero minsan linis lang to eh. Linis lang. Ano bang naging tama nito? Hinangin nga natin to. Ay, wala pala sa microscope. Ito guys, lumuwag ito. Kailangan natin ito pakapitin. Corroded kasi dito. So wala itong board view, wala schematic. Luwain natin para kabilaan uminit. Bawa ng flux. Ayan. I think so dito baka nagalaw siya sa loob. Subukan natin tong yan, pitin natin to siya guys sa hinangin outer. Yan, subukan natin siyang hinangin ng outer.
natin ng kaunting flux. Solder lead pala yung aking pangina. So labas lang yung ano. So check lang natin. Tanggalin natin tong isa para dumami yata tong isa. Yun. Okay. Magkano kaya? So dito may corroded dito sa baba. So ito hindi natin sigurado kung ito ay corroded nga ba. So try ulit natin. Okay. Kaya lang kung sira itong pan-testing natin, pero alam ko gumagana to guys. Yan, pasensya na kahit matagal-tagal lang, kailangan talaga medyo tumigas-tigas na siya nung nahinang. So try natin. Patayin na natin tong isa. Okay, wait for a while. Ayun, so gumana guys. Ayan, nag-black screen, nakita nyo? Yeah, yun, asus. Okay na. So yun lang guys, nag-display na yung ano. So gumana siya. So kasi maluwag siya, parang na-bend siguro yung ilalim guys ng pinakahinang. Ayan, so buti napansin ko maluwag guys. So ayun na, okay na. So for watching na ito guys, next natin ay yung isa naman. Okay, so okay na siya, gumana na yung HDMI saka yung display port. Okay guys, so yan, sa buti naman na paggana natin HDMI. Ayan, so nakita nyo guys yung nagdi-display, marami naman na tayo mga video na gamit yung isa. Medyo hindi kasi guys pasensya na kayo sa camera ko, mumurahin lang kasi yung camera natin. Wala kasi akong kakayanan guys bumili na magandang camera. Ang totoo niyan guys, nakabili na ako ng ng CCTV camera. Kaya lang ito siya. Ito siya guys, yung CCTV camera. Yan. Kaya lang wala naman ako panlagay guys yung tinatawag na yung camera. Yan, ito ay CCTV lens na 3 megapixel, 8mm, 50mm, f1.4. Yan, kaya lang wala ako guys budget kasi pambili ng mamahaling wala tayong pambiling mamahalin na pinaka CCTV na kagaya nito nakalagay sa microscope na to. Ayan, wala akong pambili guys, kaya tapos yung mga camera kong ginagamit mga dati pa rin to guys. Hindi pa rin tayo nakakabili.
Kasi mahirap naman guys, marami tayong pinagkakagastusan eh, kaya yan. So yun lang guys, nakita nyo nun, may display natin card, HDMI, saka display port. Ayan, so ito stress test na lang natin yun. So ultrasonic natin later. So sunod natin na ito, Gigabyte naman siya. Ito na next na repair natin is Gigabyte. Ayan, so ito naman ang next natin. Okay, so ibubukod na lang video natin to para iba yung ano. Hindi masyadong mahaba kasi tayo ay 51 minutes o isang oras na. So yun guys, salamat sa inyong panonood. So see you on the next repair. This is Tech Jonathan from Video Card Repair. Bye for now.